Ako si Lucas Landon. Dito sa langit, isa lang akong nag-iisa, walang kapangyarihan, at palaboy-laboy na gintong immortal. Ito na ang pangatlong pagsubok ko para makapasok sa yugto ng tunay na immortal. Kung magtatagumpay ako, magiging tunay na immortal na ako, at lahat ng immortal ay pupunta para magpugay. Pero kung mabigo ako, Kung mabigo ka, kasama na ang tubo, 14 milyong spirit stones ang babayaran mo. Bayaran mo sa loob ng 24,000 hulugan. Ibig sabihin, gugugol ka ng 24,000 ang taon para mabayaran ang utang. Lucas, sigurado ka bang gusto mong umutang? 14 milyon? Niloloko niyo ba ako? 20 milyon lang ang inutang kong prinsipal. Ang interest rate na ito ay talagang sumisira sa mga batas ng langit. Kung sa tingin mo ay sobrang taas, edi huwag kang umutang. Ikaw, paulit-ulit kang umuutang, kaya hindi maganda ang credit rating mo sa langit. Nagagawa ko lang itong ipautang sa'yo dahil lang sa ating dating pagkakaibigan. Tanggapin mo o huwag. Marami pa ang gustong umutang nito. Uutang ako. Ay naku, hindi maganda. Tangang-tanga ka. Akala mo ba makakapagtunay na immortal ka? Kaya ngayon, kukunin ko ang kaluluwa mo, gagawing aliping immortal, at pagtatrabahuhin para mabayaran ang utang mo magpakailanman. Ang Reincarnation Talisman? Ang batang ito ay talagang nakahalata sa aking munting panlilinlang. Kaya mas pinili niyang mag-reincarnate bilang tao. Ang talino mo, bata. Napakatusong mong bata. Kaya nag-reincarnate ako sa mundong pantao. Mukhang hindi pa rin ako nakapasok sa tunay na immortal. Pero kahit papaano may backup plan ako. Nakaligtas at nag-reincarnate sa mundong pantao. Kung hindi, siguradong napunta ako bilang aliping immortal ng mga gago. Ang galing ng reincarnation talisman na ito. Nakahanap talaga ito ng isang tao na may eksaktong kaparehong katawan. Ang katawang iyon ay may utang din na mataas ang interes at namatay dahil doon. Well, dahil tadhana na ito, magpakasaya na lang tayo. Tingnan natin kung ano ang kalagayan ng spiritual energy dito. Manipis pa rin ang spiritual energy. Pero mas mabuti na ito kaysa wala. Para sa mundong pantao, sapat na ito. Ang bagay na ito. Ay tinatawag na cellphone. Ang galing talaga, sa totoo lang. Mahal na Ginoo, ano ang kailangan mo sa akin? Ano ba yang Your Honor na yan? Lucas, nagsugal ka na naman ba? Ilang araw ka nang wala. Nababaliw na si Hazel. Sino ulit si Hazel? Bata, lasing ka na naman ba? Ang asawa mo, si Hazel Lopez. Asawa ko? Ito ang aking asawa, Hazel.
May kinainan ako. Sige, kumain ka na. Ati! Sign language lang pala ito para sa mga may kapansanan sa pandinig dito sa Mortal World. Ang babaeng ito parang anghel ang itsura. Sayang lang at hindi siya makapagsalita. Sige, gutom na rin pala ako. Salamat, B. Ano nga naga? May problema ba? Eh di sabay na tayong kumain? Mga putahing ganito, hindi ako gaganahang kumain. Bakit ka? Sa kusina kumakain? Halika rito, dito ka kumain. Bakit ka nakatayo lang dyan? Halika na rito. Umupo ka. Bakit gulay lang ang kinakain mo? Mas masarap ba talaga ang gulay? Ito lang ang kakainin ko ngayong araw. I promise, hindi na ako uulit. Gaano ba katarantado ang lalaking ito noon? Ang kanyang asawa ay hindi man lang natrato ng maayos na parang katulong. Kahit mukhang tira-tira, masarap naman pala ang lasa. Kahit masarap, hindi ibig sabihin ay ito lang ang dapat mong kainin. Eto, halika. Konti pa. Sige, kumain ka na. Bakit hindi ka kumakain? Kulang ba ang kanin? Dagdagan ko. Sa isang babaeng katulad niya, ano pa bang hihilingin ko? Si Lucas noon, nasa kanya na ang lahat pero hindi niya pinahalagahan. Kaya naman nawala sa kanya ang lahat. Dahil dinala ako ng tadhana dito sa Mortal World, di subukan ko na lang ang buhay na ito. Simulan ko sa pag-aasawang ito. Lucas, buksan mo. Tara sa kasino. Kapag nahuli tayo, wala na tayong mauupuan. Hala, anong ginagawa mo? Ang tagal mong magbukas ng pinto. Hoy, kumakain ka pa? Makinig ka. Ngayon, tiningnan ko ang petsa. Swerte na swerte ako ngayon. Walang makakapigil sa akin. Ha ha ha. Ngayong pagkakataon, ako'y mananalo ng malaki. Ang dalawang to ay wala kundi problema. Pare, buwisit. Alam mo, medyo kapos ako sa pera ngayon. Pare, pahiram naman ng pera. Kapag nanalo ako, doble ang ibabayad ko sa'yo at ipagkakaloob ko pa sa'yo ang buong VIP treatment. Ano sa tingin mo? Siya nga pala, bigyan mo rin ako ng kaunti. Ngayon kaming tatlo ay magtutulungan para sa isang malaking panalo. Teka, may kakaiba. Anong kakaiba? Mukhang distracted kayong dalawa, maputla ang mga mukha ninyo, at magulo ang vibes ninyo. May masamang mangyayari. At mas malala, baka magkaroon ng dugo. Napakasamang pangitain yan. Ang kasino ay puno ng mga kahina-hinalang tao na ganyan. Mas mabuti kung hindi na lang kayo pumunta. Kalokohan. Hoy, malas ka? Lucas, anong problema mo? Bakit ka nagsasalita ng malas? Oh, ano bang pinagsasasabi mo? Bilis, bigyan mo ako ng 400 pesos ngayon din. Sasama ka ba o hindi? Kung hindi ka sasama, kami na lang ang aalis. Hoy, Hazel! Ikuha mo ako ng pera. anong nangyayari? Hazel, bungi ka, hindi bingi. Humingi ako sa'yo ng pera. Hindi mo ba ako narinig? Sige na, bilisan mo. Ayos, yan ang gusto ko. Wisit, ganito lang kaliit. Pambarya lang ba ibibigay mo sa akin? Bigyan mo pa ako. Lucas, kailangan mo talagang turuan ang binging asawa mo. Hoy, Brock. Brock, ayos ka lang ba? Loko ka. Lucas,
Talagang may lakas ka ng loob na saktan ako? Mabait pa nga ako sa'yo. Kung muling gagambalain mo ang asawa ko, hindi lang sampal ang aabutin mo. Lucas, nawawala ka na ba sa sarili mo? Hanggang dito ka pa para lang sa isang babaeng pipi? Ikaw ba? Teka. Lucas, Umalis ka na. Hindi ka ba natakot? Lahat ng perang ito ay halos lahat ng ipon ng pamilya natin, di ba? Kunin mo ang perang ito. Magpupursige pa ako sa pagpipinta para kumita pa ng mas marami para sa'yo. Nagpipinta ka pa rin? Maganda naman pala. May estilo ang mga landscape mo at tamang-tama ang dating. Sa mortal world. Sa mundo natin, talagang magandang gawa ito. Ikaw, pinupuri mo ako? Hindi ba halata? Hindi mo ako pinupuri dati. Pakiramdam ko iba ka ngayon. Medyo nalilito ako. Maiintindihan mo rin balang araw. Sa'yo na ang perang ito ipunin mo. Ayaw mo? Kulang ba? Pagkatapos ng hapunan, lalabas ako para magbenta ng mga ipininta ko. Mali ang pagkakaintindi mo. Lalaki ako. Mula ngayon, ako na ang maghahanap buhay. Ikaw ang mag-impok. Biglaan siyang inatake nung bata pa siya. Doon siya nawalan ng kakayahang magsalita. Hindi naman talaga ganun kalala ang mga sintomas. Isang wind spirit pill ay sapat na para siya'y gumaling ng lubusan. Ang problema lang, ang mga halamang gamot para sa wind spirit pill ay maaaring hindi ganun kadaling makolekta dito sa mortal world. Ito ay sakit na nagpapapipi. Huwag kang mag-alala. Makatagamot ito. Hindi, wag mo nang intindihin. Hindi magagamot ang sakit ko. At saka, wala naman tayong pera. Basta't maayos ka, ayos lang ako. Ako si Lucas ay buong pusong nagtungo sa landas na ito. Mula sa foundation hanggang sa infant, hanggang sa naging isang golden immortal sa celestial realm. Ilang henerasyon na akong nag-cultivate, ngunit hindi pa ako nakakatagpo ng isang babaeng ganito kaunawain. Pero itong Lucas dito sa mortal world, isang tambay at salbahe, ay napakaswerte. Hazel, anong nangyari kanina? Kahit sa itaas narinig ko na may paulit-ulit na tumatawag kay Lucas, ikaw na walang kwentang sugarol. Hoy, mayroon ka pa bang kahihiyan? Hindi madali para kay Hazel na kumita ng pera. Tao ka pa ba, ha? Hazel, huwag kang matakot. Nandito ako para sa'yo. Ngayon, hindi ka niya aapihin. Lucas, may utang ka sa akin na 6 na buwang upa. Dalhin mo ang pera. Ikaw ang tumawag sa akin kagabi, di ba? Anong pangalan mo? Janet, di ba? Ngayon, nagkukunwari kang may amnesia ka, ha? Heto, kunin mo ang perang ito. Sa ilang araw pangako ko, babayaran namin ang upa mo. Naku, Hazel, paano ko naman makakukuha ang pera mo? Ako ay hindi lang makatiis kay Lucas na walang utang na loob. Masyadong malaki. Malaki pa rin. To, sakto lang. Hindi masama. Pero sa kasalukuyan kong spiritual power, ito ang pinakamagandang magagawa ko sa ngayon. Lucas, kung wala kang pera ngayon, ikaw... Janet, sapat na kaya ito para sa upa? Ay wow, sinisubukan mo talaga akong lokohin gamit ang sira-sirang lumang kutsara, ha? Para kang naglalakad na krimen, pangloloko, panlilinlang, pagnanakaw, ano na ang susunod? Ang isang mabait na babae tulad ni Hazel ay napunta sa'yo. Siguradong pinakamalas siya sa buong mundo. Ikaw, Totoong gintuman ito o hindi, tingnan mo muna. hoy, wag mo kung kasing daling lokohin tulad ni Hazel. Tingnan mo, ang kwintas sa leeg ko ay totoong ginto. Hindi tulad ng iyong walang kwentang lumang kutsara.
Ay naku, hindi pwede, hindi yan totoo. Matalas ang dila ni Janet pero mabait naman ang puso niya. Mabuti naman siyang trato sa amin. Alam mo, Hindi mo dapat siya lokohin. Ay sus, hala totoong ginto nga ito. Hoy! Lucas, saan mo nakuha ang kutsarang ito? Hindi mo ito ninakaw, di ba? Janet, kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede mong tawagan ang mga pulis at hayaan mo silang imbestigahan ako. Kaya sabihin mo lang sa akin, sapat na ba ito para sa upa mo? Sa kasalukuyang presyo ng ginto, mababayaran nito ang 6 na buwang upa at may sobra pa. Hayop ka. Mabuti naman. Ang matitira kunin mo na lang bilang pasasalamat ko sa pag-aalaga mo sa asawa ko. Wow! Mukhang sinuwerte ka talaga. Muntik na akong maloko ng panloloko mo, bata. Ang bagay na ito na may kakaibang pinanggalingan ay delikado. Para kay Hazel, bibigyan kita ng isa pang buwan sa iyong upa. Magdala ka ng totoong pera sa susunod at magpapalit tayo. Hazel, paalis na ako. Sa wakas, tahimik na rito. totoong ginto talaga ang kutsarang yon. Huwag kang mag-alala, matalas ang mata ni Janet sa mga ganitong bagay. Hindi ko siya maloloko ng peke. Pero paano ka nakakuha ng gintong kutsara? Pumunta ako sa Main Street at sumali sa raffle. Nanalo ako ng jackpot. Bakit ka umiiyak? Pasensya na, kasi hindi mo ginamit yung gintong kutsara para magsugal. Masaya lang talaga ako. Wala kang dapat ikasisi. Ipinapangako ko sa'yo, hindi na ako sa sugal ulit, okay? Anong ginagawa mo? Bakit ka na naman umiiyak? Hoy, okay lang yan, huwag kang umiyak. Napakabuting babae pero hindi makapagsalita, sayang talaga. Mukhang kailangan kong kumita ng pera ng mabilis para makagawa ako ng wind spirit pills. Buti na lang mas madaling kumita dito sa mortal world kaysa mag-ipon ng spirit stones. Wow. Kailangan kong lumabas sandali. Babalik ako bago magsampu ngayong gabi. Nagpapaalam. Ka ba sa akin? Nagpapaalam? Pwede mo namang tawaging ganon. Kung may kailangan ka sa akin, mag-text ka lang. Sasagot agad ako. Sino to? Lucas, nangako kang darating ka sa interview sa Antique Row ngayong araw. Bakit wala ka pa rito? Huwag mo sabihing magbaback out ka na naman. Ikaw ba si Drew Martin? Sino pa ba kundi ako? Lucas, sa liwanag ng araw, umiinom ka na naman? Seryoso? Naghanap si Drew ng trabaho para sa'yo. Subukan mo naman. Sige, nakuha ko na. Papunta na ako ngayon. Two-way? Kakailanganin mo ng pera para sa interview. Kunin mo. Antique Row? May iba pa bang lugar na mas mainam para kumita ng mabilis? Naka-green na ako sa wakas. Hoy, Nak, ang swerte mo ngayon. Ang kalidad nito ay madaling aabot ng 200,000 to 300,000. 200,000 to 300,000. Nakita niyo ba yon? Tulad ng sinabi ko, lahat ng bato mula sa akin ay dekalidad. Ano sa tingin mo, pare? Gusto mo pa ng ilan? Mag-iingat muna ako ngayon. Magpapahinga muna ako. Boss, sa larong ito ng pagtaya sa batong buhay, ang taya ay sa kung ano ang nasa loob, kung may jade, gaano karami, at ang kalidad nito, tama ba? Baguhan kaya, no? Oh, Mabuti yung baguhan. Ang mga baguhan ay kadalasan ay may swerte. Tama ka naman. Ganun talaga ang sistema. Ano sa tingin mo? Subukan mo kaya ang isa at tingnan ang swerte mo? sige. Tara, sige na. Luminous Spirit Eye, buksan. Boss, magkano ito? Mura na iyan sa 120,000. Boss, meron ka bang mga bato na wala pang 2,500? Pare, kaya pala ganito lang pala ang dala mong pera. Sayang lang ang oras ko. Sige na nga, bahala na. Nakikita mo to? Isang buong tambak dito sa basket. 2,000 sa bawat isa. Pumili ka ng gusto mo.
Boss, hindi ka naman patas. Ang tambak na to ng bato ay halos po 200 won lang ang halaga. Kung manloloko ka ng baguhan, dapat may konting delikadesa. Umalis ka dyan. Buisit, ano naman ang masama sa mga ritaso? Maraming tao ang nakatsamba ng ginto mula sa mga ritaso. Sige boss, kukuha ako ng isa. Ayos yan, pare. Ang ugali mo ay tama talaga. Sige, pumili ka ng gusto mo. Ito na lang ang kukunin ko. Pare, pwede kang magpahinga at pumili. Pinaparamdam mo sa akin na medyo nahihiya ako. Hindi na kailangan. Okay na tong isang to. Ay, ito. Ito? Berdeng berde, puro berde. Ay Diyos ko, paano nangyari yon? Hindi ba tirang piraso lang ito? Paano naging puro berde? Teka, berdeng imperial na jade ito. Sa ganitong kalidad at laki, worth ito ng milyon-milyon sa simula pa lang pare, malaki ang kikitain mo. Bakit nandito rin siya? Hindi ba't binigyan siya ni Drew ng trabaho? Bakit nandito siya at nagsusugal ng bato? Dapat ba akong pumunta ron? Mukhang tama ang boss. Totoo nga palang swerte ang mga baguhan. Eksakto. Oh, pare, ano kaya kung ganito? Bibilhin ko itong bato mula sa'yo. 240,000. Mataas na yan. Ayos ba? Alok ako ng 260,000. Aalok ako ng 280,000. Pare, ibenta mo na sa akin. Iti-transfer ko ang pera ngayon din. 300,000. Tanggapin mo o hindi? Kung may gustong magtaas pa, ako na ang atras. Walang samaan ng loob. Pero babalaan ko kayong lahat. Madaling bumili, mahirap magbenta. Mag-isip kayong mabuti. Boss, medyo agresibo ka sa deal na ito, ha? Binata, magtanong-tanong ka, ang huling alok ko ay napakataas. Kahit ang hari mismo ay hindi magtatangkang magtaas pa. Tandaan mo yan. Talagang walang awa. Pero sa huli, sa akin ito. Pwede ko namang piliing hindi ibenta, di ba? Hindi mo ibebenta? Kung ganon, kunin mo ang iyong 2240 piso at lumayas ka na. Lagi na lang siyang nagpapahalaga sa mukha. Hindi ako makakapunta roon. Hindi siya lumabas para magsugal. Yun na mismo ang malaking pagbabago. Kailangan kong bigyan siya ng panahon para magbago. Hoy, miss, nabibili ba ang painting na ito? Tingnan ko muna. Sige, umalis na tayo. Sumama ka sa akin. Babayaran ko ito ng 20 to 400,000 piso. Hoy, Boss Roger, ano ang dahilan ng pagpunta mo rito? Ano, hindi ba ako pwedeng pumunta sa Antique Row? Huwag naman, Boss Roger, nagbibiro ka lang. Ang buong kalye na ito ay sayo. Kung ganyan ang sasabihin mo, masyado mo nang binababa ang sarili ko. Ang ganda talaga ng kalidad nito. Binata, mag-aalok ako ng 22,400,000 piso para bilhin ang jade na ito. Ano ang masasabi mo? Nagkataon na kailangan ko ng isang pares ng maliliit na jade bowl para sa gamot. Jade bowls. May bakas ng Hollow Azure Gem at may Fluid Jade din. Sa pain na kinain niya, mayroon palang 2 halamang gamot na ito na halos nawala na sa Mortal World. 2 sangkap sa 3 pinakamahirap na sangkap para gawin ang Wind Spirit Pill. Mukhang ngayon, swerte talaga ako. Sir, sa gamot na ginagamit mo, bukod sa Hollow Azure Gem at Fluid Jade, iyong 2 bihirang halamang gamot, mayroon pa bang isa ang 3-legged toad? Binata, paano mo nalaman tungkol sa gamot ko? Pwede ba tayong mag-usap sa ibang lugar? Sige, pero tungkol sa batong ito, ibebenta mo ba o hindi? Nagkataon lang tayong nagkita, kaya ibibigay ko na lang ito sa'yo. Ano? Tama ba ang narinig ko? Binigay ng libre? Kanina lang, wala pang $50 ang dala niya. Ngayon, $400,000 ang ibinigay niya, parang walang nangyari. Pare, sino ka ba talaga? Itong binatang ito mukhang napaka-ordinaryo lang. Pero bakit ang dating niya ay parang isang malalim na lawa o kaya na may isang matatag na bundok? Kahanga-hanga. Isang tunay na bayani kahit bata pa. Mr. Vernon, pwede mo bang ingatan muna itong bato para sa akin? May darating para kunin ito. Ay naku, hindi. Ngayon, ako ang sumira sa alituntunin mo. Bibisita ako ng personal para humingi ng tapat na paumanhin. Hoy bata, may maliit na tindahan dyan sa unahan. Doon na lang tayo mag-usap. Karangalan ko po. Mauna ka.
umalis kayo, tapos na ang negosyo ngayong araw. Buisit, napakasamang swerte. Hoy! Ano ba yan? Naku. Buisit. Hoy, Boss Roger, nandito ka na pala. Drew, magtimpla ka ng tsa para kay Boss Roger. Sige po, Boss Roger, maging komportable ka lang. Kakakuha ko lang ng gamot kay Dr. Hartley. Ipapakete ko na ito para sa'yo. Salamat sa tulong mo, Miss Sullivan. Ay, wag mo ngang ganun. Walang problema yun. Hoy bata, umupo ka rin. Boss Roger, nandito ka na pala? Lucas! Drew! Pasensya na, Boss Roger. Kaibigan ko si Lucas. Hinahanap lang niya ako dito. Lucas, baka pwede kang maglibot-libot muna sa labas. Hintayin mong matapos ako rito. Oh, bata. Kilala mo si Drew? Oo. Kaya pala alam mo ang tungkol sa gamot ko. Kaya alam mo na pala ang sikreto. Hindi yun. Boss Roger, hindi ko kailanman sinabi kanino man tungkol sa gamot mo. Sumpa ako. Estela, Stella, anong nangyari? Bakit ka nakaluhod? Ang init ng atay mo ay sobrang lakas. Naubos na ang enerhiya ng bato. Hindi balanse ang yin at yang mo. Hindi regular ang regla mo. Lucas, anong pinagsasabi mo? Kailangan mo lang ng lalaki, gagaling ka na. O kung hindi, magkakasakit ka ng malala. Anong kalokohan yan? Stella, ayos ka lang ba? Hoy bata, anong ibig mong sabihin? Ha? Ano yun, Dave? Anong ginagawa mo? Lucas, huwag mong gagalawin yan. Espesyal na hininging gamot ito ni Boss Roger. Isang piraso pa lang nito, mahigit 1,000,000 piso na. Hindi natin yan kayang bayaran. Sa Celestial Realm, ni hindi mo man lang maibibigay itong gamot na to. Dito sa Mortal World, napakamahal pala. May paraan ako para kumita ng malaki. Huwag kang mag-alala simula ngayon. Hindi na natin kailangang magdusa ng ganito. Ito yung pain mong gamot, di ba? Tama, may masasabi ka? 2 onsa ng Dangshen, 3 onsa ng Baizu, 3 onsa ng Fuling, 2 onsa ng Dangu, 2 onsa ng Hollow Azure Gem at Fluid Jade, at 4 onsa ng 3-legged toad. Dapat pinulbos at ginawang pildoras gamit ang mahinang at malakas na apoy, tama ba? Ni si Miss Sullivan hindi alam ang recipe na to. Imposibleng malaman ni Drew. Paano mo nalaman? Marunong ka bang gumawa ng elixir? Kaunti lang ang alam ko, yun lang. Natatakot ako sa gamot na ito. Ay hindi ligtas inumin. Bakit hindi ligtas? Ang tubig ay umaapaw pag puno na. Ang buwan ay lumalaki at lumiliit. Ang banal na pagong ay nabubuhay ng matagal. Ngunit ang kanyang panahon ay may hangganan din. Ano ang ibig mong sabihin doon? Ang recipe na ito mukhang nakakapagpahaba ng buhay, pero sa totoo lang, pangarap lang yan. At saka ang paraan ng paggawa nito ay medyo baguhan. Kaya iba-iba ang kalidad. Kung iinumin mo ito ng matagal, magdudulot ito ng malalang kabog ng dibdib. At maaring ikaw ay mapahamak. Hahaha. Binata, matindi talaga ang pinagmamalaki mo. Ang kalusugan ni Boss Roger ay talagang napakaganda. Bukod doon, ang longevity pill na ito ay personal na ginawa ni Dr. Hartley. Lahat ng mga kilalang tao sa Rivermore City ay gustong-gusto itong makuha. Hoy, bata. Pwedeng malaman ang buong pangalan mo. Ako si Lucas. Ginoong Lucas, kamakailan, talagang nararamdaman ko ang paninikip at sakit sa dibdib at ilang kabog ng puso. Pero sabi ni Dr. Hartley,
Normal lang daw yun. Dalawa lang ang posibilidad. Ang una, si Dr. Hartley ay tanga. O kaya gusto kanyang patayin. Huwag na. Wala itong kinalaman sa akin. Ginagawa ko lang ang dapat kong gawin. Anong ginagawa mo? Wow! Lucas pre, gumagawa ka ba ng magic trick? Teka Lucas, tigilan mo na yung kalokohan. Ibigay mo na lang ang gamot ni Boss Roger. Hindi talaga pwedeng pagtripan ang bagay na to. Drew. G. Landon. Ano to? Nagbago ang mga katangian nito. Bagamat mababa pa rin ang klase nito, mas epektibo pa ito para sa kalusugan at lakas kaysa sa orihinal. Dagdag pa, walang side effects. Sandali, kamay mo ba ang gumulong ng mga tabletang ito? G. Landon. Hindi ba medyo hindi ka panipaniwala yan? Inumin mo at makikita mo ang resulta sa loob ng 3 araw. Sige, itago mo na. Aabot pa nga. Umang 49 na araw si Dr. Hartley para gawin itong life extension pill. Pero ikaw, bigla mo lang ginawa at pinaigting pa ang bisa? Kung iinumin mo man o hindi, ikaw ang bahala, Boss Roger. G. Landon, kung totoo ang sinasabi mo, malaking tulong yan sa akin. Pero ano ang dahilan mo? Siyempre, may gusto rin akong kapalit. Oh, Landon, sabihin mo na. Hollow Azure Gem, Fluid Jade, Dragon Bone. Kailangan ko ang 3 sangkap na ito. Doon sa bawat isa. Doon sa bawat isa? Halos imposibleng matagpuan ang 3 sangkap na ito sa panahon ngayon. Kahit maliit na halaga ay napakamahal. Hindi ito mabibili kahit sa ganoong presyo. Pero hihingi ka lang ng doon sa ng bawat isa ng basta-basta. Kung may mag-aakalang lugi sila, masaya akong bilhin ito sa presyo ng merkado o kahit mas mataas pa. Kailangan ko lang ng ilang araw na palugit mula sa iyo, Boss Roger. Lucas, ano ba talaga ang pinaglalaruan mo ngayon? Para saan mo ba kailangan ang mga bihirang halamang yon? Alam mo ba kung sino talaga si Boss Roger? Kung magkakautang ka sa kanya, wala kang takas. Drew, pinagkakatiwalaan mo ba ako? 20 taon na tayong magkaibigan, pinagkakatiwalaan kita, walang duda, pero... Kung gayon, tumigil ka nang magtanong. G. Landon, ang mga halaman lang ang kailangan mo, tama ba? Tama. Sige, bukas, kunin mo dito ang mga halaman. Hindi kita sisingilin. Ituring mo na lang itong tanda ng pagkakaibigan. Salamat, Boss Roger. Ikinalulugod ko ito. Lucas, alam mo kung gaano kalakas ang impluensya ni Boss Roger. Huwag mong subukang magloko at lokohin siya. Kapag nalaman ni Boss Roger ang totoo, wala talagang makakapagligtas sa'yo. May pera ka ba? Lucas, huwag ka nang magsugal ulit. Makinig ka sa akin. Huwag kang magkakamali. Bibili lang sana ako ng damit para sa asawa ko. Kung ikaw nga ay yung tipo ng lalaking bumibili ng damit para sa asawa, maganda sana iyon. Anong sinabi mo? Wala, kalimutan mo na. Lucas, ito na lang ang meron ako. Ingatan mo, huwag ka nang magsugal ulit. Kung hindi magtagumpay sa Everjoy Pavilion, tutulungan kitang humanap ng bagong trabaho mamaya. Hoy, Drew! Bukas, dalhin mo ang mga supply ni Boss Roger sa bahay ko. May seryosong bagay akong sasabihin sa'yo. Huwag kang mag-alala, Lucas. Kung si Boss Roger ay talagang magpapadala ng mga supply na iyon, sisiguraduhin kong makarating iyon sa bahay mo. Pero sa totoo lang, huwag kang masyadong umasa. Aalis na ako, Lucas. Ang gaan ng pakiramdam, ha? Boss Roger, talaga bang pinagkakatiwalaan mo si Lucas? Stella, kanina nung gumawa ka ng hakbang kay Mr. Landon, bakit ka biglang lumuhod? Nagkamali ako. Maging tapat ka sa akin. Hindi ko talaga may paliwanag. Nung sandaling sinubukan kong suntukin siya, ramdam ko ang isang uri ng matinding aura na pumipigil sa akin. Pumipigil sa'yo? Pero ikaw ay isang mandirigma na nakaligtas sa dugo at karahasan. Sinasabi mo sa akin na ang aura ng isang binata ay talagang nagpapatigil sa'yo? Talagang kakaiba siya. Mrs. Sullivan, gaano mo kakilala ang lalaking ito?
Hindi masyado, pero ayon kay Drew, ang kaibigan niya ay halos walang trabaho. Sinubukan lang ni Drew na makuha siya para magtrabaho dito bilang tagahatid. Tagahatid? Tagahatid na tumitingin ng gamot? Nakikilala ang mga halamang gamot at gumagawa ng pildoras? Mahal. Nandito na ako. Mahal, ito ay para sa iyo. Kaya nagustuhan mo ba ito? Kung nagustuhan mo, subukan mong isuot. Yun pala, nagsugal siya para lang makabili ng damit para sa akin. Ayoko nito, may mga damit naman akong may susuot. Ibalik mo na, bilisan mo. Ginawa ko ito mula sa pagbebenta ng mga painting ko ngayon. Ibinibigay ko lahat ito sa'yo. Kailangan mo ng pera para sa trabaho. Sandali lang. Ano hang nangyari? Wala lang, huwag kang mag-alala. Sige, tama na yan. Sige, subukan mo. Pwede ko namang tanggapin ang pera, pero kailangan mong itago ang bestidang ito. Yan ang tama. Bilisan mo at isuot mo na. Ang maya diwata sa langit ay wala sa iyong kalingkingan. Oo nga pala, kumusta na ang trabaho mo? Okay lang, bukas ko malalaman ang resulta. Ayos yan, kaya magpahinga ka ng maaga. Pero magsasama tayo sa kama. Parang medyo hindi tama, di ba? Pasensya na, ilang araw ka nang hindi umuuwi, kaya natulog na lang ako sa kama. Tutulog na lang ako sa sofa. Hoy, sandali lang. Ang liit-liit ng sofa, paano ka matutulog dyan? Dati, lagi naman akong natutulog sa sofa. Dati pala, hindi kaya ng original na Lucas. Tuwing gusto niyang magpalambing sa kama, hindi talaga nagkakatotoo. Kaya ibinubuhos niya ang kanyang hinanakit sa kanyang partner sa pamamagitan ng pagpapatulog kay Hazel sa sofa. Mula ngayon, ikaw na ang sa kama, ako na lang sa sofa. May nagawa ba akong mali? Bakit mo na itanong? Kung wala naman akong nagawang mali, bakit ikaw ang natutulog sa sofa? Paano kung magkasama na lang tayong matulog sa kama? Huwag kang mag-alala. Hati tayo sa kama. Pangako, hindi ako lalampas sa guhit. Manatiling kalmado at matatag. Panatilihing malinaw ang isip at payapa ang kaluluwa. Sa gabi na napakaganda, tamang panahon para mag-focus at mag-practice.
Ano yung nangyayari? Bakit ako ganito? Ang hina talaga ng katawan ko. Isang gabi lang akong nag-meditate, pagod na ako. Gising ka na? Oh. Ikaw, kumusta ang tulog mo kagabi? Masarap ang tulog ko. Maligo ka na. Ako na ang mag-aalmusal. Sige. Bakit parang hindi ka okay? Lucas, Anong problema? ang galing mo. Talagang dinala ni Boss Roger ang gamot. Hoy Lucas, tingnan mo to. Binigay talaga sa'yo ni Boss Roger ang gamot na gusto mo. At itong mga ordinaryong halaman. Lahat to yung mga sinabi mong kailangan mo kahapon. Pinili mismo ni Jenny yan para sa'yo. Hindi masama. Hoy Lucas, nagtataka pa rin ako. Paano mo ba talaga yon ginawa? Yung pill ba na yon ay talagang ginulong mo gamit ang kamay lang? Ano sa palagay mo? Sa palagay ko, siguro hindi. 'Di ba? Eksakto. Maliit na trick lang, wala nang iba. Alam ko na. Oo nga pala. At ito rin. Sabi ni Jenny, wala nang utang na loob si Boss Roger. At ang pera mula sa pagbenta ng mga hiyas. Gaya ng inaasahan. Lucas, bakit nalilito pa rin ako? Kahapon binasag mo ang mga hiyas na yon at ibinigay kay Boss Roger. Magkano ba talaga ang halaga nila? Ibig kong sabihin, para kay Boss Roger na ibigay lang ng ganun ang mga bihirang halaman sa'yo? Hindi naman kalakihan, pero sapat para makapagbukas tayo ng maliit na tindahan. Ano? Tama ba ang narinig ko? Sapat para makapagbukas ng tindahan? Kunin mo ang perang ito at mag-upa ka ng pwesto sa Antique Row. Hindi naman kailangang malaki. Humanap ka lang ng magandang lokasyon. Lucas, magbubukas ka ba talaga ng tindahan? Hindi lang ako, ikaw din. Kasama rin ako? Ikaw ang magiging tagapamahala, bahala sa pang-araw-araw na benta. Hati tayo sa kita sa pagitan natin 50-50. Anong nangyayari? Kagabi pumunta ako sa Antique Row at binasag ko ang isang napakagandang piraso ng jade at kumita ng malaking halaga. Plano kong gamitin ang pera para mag-upa ng matibay na tindahan. Mula ngayon magkakaroon na tayo ng regular na kita. Seryoso ka ba? Talagang-talaga. Lucas, kung magbubukas tayo ng tindahan, ano ang ating ipagbibili? Gamot. Kimot? Anong klaseng gamot? Mga pampalakas at homemade na pill para sa kalusugan. Lucas, pero ang homemade na gamot ay kontrolado ng Dr. Hartley's Immortal Sanctuary. Kung susubukan nating magbenta ngayon, baka hindi tayo makakompetensya. Immortal Sanctuary? Yung Dr. Hartley na yon mahilig talaga sa magagarang pangalan, ha? Huwag kang mag-alala, kapag lumabas na sa merkado ang homemade nating gamot, wala nang pakialaman. Wala nang pakialaman kung Diyos ba siya o santo. Malalantad ang totoo niyang pagkatao. Kimot na gawa sa bahay, pero wala tayong reseta. Ito. Health supplement lang ito bilang wellness product, pero kung may mangyaring masama, malaking problema ang kahihinatnan. Kunwari lang nasa panaginip ko nakuha ang formula. Sigurado ako, walang anumang mali sa mga recipe na ito. Sige na nga. Hoy Lucas, pero kung bigla na lang tayong magbubukas ng tindahan, maganda ba talaga yon? Kahit na tong perang ito ay biglang yaman, di mo naman pwedeng basta gastusin. Gusto mo bang maging waiter habang buhay? Siyempre hindi. So di mo ako pinagkakatiwalaan. Ako. Lucas, binilhan mo ba talaga ng bagong damit ang misis mo? Ano pa bang gagawin ko? Di mo naman iniisip na nagsugal na naman ako, di ba? Lucas, pakiramdam ko nagbago ka talaga. Naniniwala ako sa'yo, pero imposibleng hati tayo sa kita. 30% lang ang kukunin ko. Sige, ikaw ang bahala. Pupunta na ako para tingnan ang ilang pwesto ngayon din. Sandali. Ano yon, Lucas? Kahapon, hiniram mo sa akin ang $400. Isinama ko ang lahat ng dati, $6,300 na ngayon.
kunin mo na lang ito mula sa card na ito. Lucas, ano bang pinagsasabi mo? 20 taon na tayong magkakilala. Hindi na kailangang banggitin to, tsaka ginagawa mo akong manager at hinahati mo sa akin ang kita. Iba yon, negosyo yon. Ang pagpapahiram mo sa akin ng pera noon ay pagtitiwala at kabaitan mo, kaya kailangan kong bayaran ka. Let's go, Lucas. Sige, ituloy mo. Sige. Aalis na ako? Bye, ate! Sabihan mo ako kapag may nahanap kang magandang lugar. Huwag kang mag-alala, Lucas. Bakit ka naman umiiyak? Nananaginip ba ako? Mabuti naman ang panaginip. At ang magandang panaginip na ito ay nagsisimula pa lang. Para saan mo ba kailangan ang lahat ng halamang ito? Babe, handa ka na bang gamitin ang mga vocal cord mo? Ayos lang ako, talaga ayos lang. Ma, tingnan mo ito. Ang gamot na ito ay tinatawag na Wind Spirit Pill. Kapag ininom mo ito, makakapagsalita ka na ulit. Mabuti iyon, di ba? Bakit ka umiiyak na naman? Nalulungkot ka ba dahil nawalan ako ng boses? Hindi mo naman ininda na ako ang gulo-gulo. Paano kita huhusgahan dahil hindi ka makapagsalita? Pero hindi ka na nagsusugal nitong mga araw na ito. At may pera na tayo sa wakas. Kung nagtitiwala ka sa akin, uminom ka ng gamot na ito, makakapagsalita ka na ulit. Pero kung hindi gumana ang gamot na ito, iiwan mo ba ako? Asawa kita. Ano man ang mangyari sa iyo, hindi kita iiwan. Magtiwala ka sa akin. Ang init-init ko. Sa loob ng tiyan ko, lalamunan ko, parang nagiinit ang buong katawan ko. Sandali lang, bigyan mo ako ng konting oras. Inumin mo. Magtiwala ka sa akin. Magsalita ka. Ang ibig kong sabihin, ano ang gusto mong sabihin sa akin? Sige, sabihin mo. Bukas ang iyong bibig. Magsalita. Taway mo ang pangalan ko. Oh, ganun lang ang sabihin mo. Lucas, Nandito ako. ako? Kaya ko... Nakakapagsalita na ako ngayon. Oh, nakakapagsalita ka na rin. Gusto kong maligo, gusto kong sumayaw. True. Lucas. Ate, nandito ka rin pala. Lucas. Ang tingin Stetembo. Ano sa tingin mo dito? Hindi ito ang tindahan ni Boss Roger, di ba? Karamihan sa Antique Row, mga 80% pagmamayari ni Boss Roger. Nang malaman ni Jenny na gusto naming magtayo ng tindahan, sinabi niya kay Boss Roger. At alam mo ba, hindi man lang nagdalawang isip si Boss Roger at ipinaupa lang sa amin ang prime location na ito. Sige. Ano sa tingin mo? Tara, dito tayo. Ano sa tingin ninyong lahat? Ano dapat ang ipangalan sa ating tindahan? Ako rin, ito ang gusto kong itanong sa iyo. Kapag napagkasunduan na ang pangalan, magagawa na natin ang signage at lahat. Kung tatanungin mo ako, nagbebenta tayo ng health supplements, kaya paano kung tawagin natin itong Stronghouse? Ano sa tingin mo? Herbal pharmacy tayo, hindi martial arts gym.
Tama ka. Paano kung tranquil path? Tranquil path. Oh. Bagong simula, bagong buhay. Ate, ito. Hoy, Lucas, ate. Nakalimutan kong sabihin sa inyo, nakapagsasalita na ulit siya. Sandali, ano? Pasensya na, hindi ko sinasadya na gulatin ka. Ate, ikaw, bakit bigla kang nakapagsalita ulit? Tandaan mo, Lolo, kung nandito kami, hindi kami natatakot kay Boss Roger kahit kailan. Simula ngayon, kada buwan, kailangan mong magbayad sa akin ng ganito kalaki para sa protection na kuha mo. Nakuha. Ano ba iyan? Lucas. Etos. Buhay pa tong paslit na... Kagabi, kami mismo ang humawak sa kanya. Boss, anong gagawin natin? Huwag kayong magdesisyon ng mag-isa. Bumalik kayo at magulat kay Boss Tony. Ang bangi. Sige na, halikan mo pa ako. Hindi patay? Sigurado ka? Siguradong sigurado, kaming dalawa ang nakakita. Ilang araw lang ang nakalipas, pinagmalupitan siya ni Brock. Wala na siyang hininga, pero ngayon parang walang nangyari. Mukhang ayos na ayos siya. Nakakagulat talaga. Kung hindi naman siya patay, anong kinakatakot niyo? Kung buhay siya, bayaran niyo na ako. Bukas, kayong dalawa ang humanap sa lalaking yon. Bawiin niyo ang pera ko. Boss Tony, nandito na si Dr. Hartley. Papasukin mo. Opo. Sandali. Itapon na niyo itong dalawang walang kwenta sa kulungan ng aso para sa kin. Pwede na silang lumabas kapag nabayaran na ang utang. Naiintindihan po. Oo nga pala. Makinig kayo. Kung yung walang kwentang si Lucas ay hindi nagbayad ng utang sa loob ng 3 araw, kayo ang magbabayad para sa kanya. Naiintindihan niyo? Sige, Boss Tony. Umalis ka. Hoy. Boss Tony. Na ako. Nandito ka na pala, Dr. Hartley. Halika, umupo ka, mag-usap tayo. Babe, maglaro ka sa labas. Dr. Hartley. Halos kalahating taon na. Bakit buhay na buhay pa rin ang gago matandang si Roger? Niloloko mo ba ako? Hindi. Boss Tony. Ang langit at lupa ang saksi. Kahit 10 buhay pa ang ibigay mo sa akin, hindi ako maglalakas loob na makipag-away sa iyo. Hindi na aabutin ng susunod na buwan. Ang matandang iyon. Mabuti. Yun lang ang kailangan kong marinig. Kapag nasa akin na ang antique row, makukuha mo ang parte mo sa kita. Pero, kailangan kong babalaan ka. Sa susunod na buwan, kung hindi pa rin namamatay ang matandang iyon, ikaw ang kapalit. Ang galing at nakakapagsalita na ngayon ang asawa mo. Sa pagbubukas ng bagong tindahan natin, doble ang biyaya. Heto, Hazel. Uminom ka ng tsaa. Ang renta ba dito ay napakamahal? Hindi naman, nagbigay pa ng discount si Boss Roger. O siya, Lucas, naalala ko, meron akong card para sa'yo. Ang password ay 60, may $250,000 pa dito. Mamaya ay aayusin ko ang lahat ng gastos. Bushit, ibibigay sa'yo ang bill para masuri. Sandali. Magkano ang laman ng card na ito? Lucas, usually ko mo pa sinasabi kay Hazel kung magkano ang kinita mo sa pagbenta ng bato, di ba? Swertihan lang. Nakuha kong mabiyak ang isang pirasong nagkakahalaga ng $400,000. $400,000? Huwag kang magulat. Mula ngayon, hindi na yan ang magiging tanging $400,000 na makikita natin. Drew,
Tandaan mong i-wire sa akin ang $100,000, yun lang ang kailangan ko. Ang natitirang pera ay para sa pagsisimula ng ating tindahan. Hindi na kailangan, Lucas. Nakalaan na ang $60,000. Sapat na yon para makapagsimula tayo. Sige kung gayon. Mahal. Ikaw ang mag-ingat. Sa perang ito, Ginoong Landon, Boss Roger. Ginoong Landon, dumating ka rin. Boss Roger, may kailangan po ba kayo sa akin? Ang binibining ito ay medyo pamilyar. Nakita na ba tayo dati? Yan ang aking asawa. Nagbebenta siya ng mga painting sa Antique Row. Baka nakita mo na siya doon. Ikaw pala si Ginang Landon. Kaya pala napakaganda mo. Talagang bagay na bagay kayong dalawa. Boss Roger, ano po ba ang nais ninyong makita sa akin? Narinig ko kay Drew kanina na magbubukas ka ng tindahan. Narito ako para batiin ka ng maaga at tingnan kung kailangan mo ng tulong sa anumang bagay, tulad ng pagkuha ng mga halamang gamot o paghahanap ng mga supplier para sa paggawa ng gamot. Sa tulong ninyo, Boss Roger, wala nang hihigit pa. Pero sigurado po ba kayong hindi ito magiging abala? Anong abala ang masasabi? Nasa kamay ko na ang lahat ng koneksyon at handang gamitin. Papakiusapan ko si Drew na asikasuhin ito para sa iyo mamaya. Tama. Dapat ko na siyang tawagin Ginoong Martin ngayon. Boss Roger, pakiusap. Huwag ninyong sabihin yan. Hindi ko magagawa yan sa harap ninyo. Ginoong Martin, alam nyo ang kasabihan, nagbabago ang panahon. Ang gumagawa ng kabutihan, kabutihan din ang aanihin. Huwag mong hamakin ang isang binata dahil sa kanyang kahirapan. Ngayong magsisimula ka ng magsarili, bilang iyong dating boss, nararapat lang na tulungan kita. Marabiping salamat po, Boss Roger. Ito ang plano. Miss Sullivan, isama mo si Mr. Martin ngayon din. Sa Everjoy Pavilion, ibahagi ang lahat ng ating mga contact at channel kay Mr. Martin. Tandaan mo, huwag kang magtago ng kahit ano. Naiintindihan ko, Boss Roger. Mr. Martin, umalis na tayo. Jenny, pakiusap. Huwag mo akong asarin. Lucas, aalis na kami. Sige. Hazel, aalis na kami. Okay. Alam mo, Hazel. Boss Roger, kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Mr. Landon, pwede ba kitang makausap ng pribado? Sige. Maghihintay ako sa labas. Mahal. Huwag mo akong tawaging mahal. Bakit hindi? May nagawa ba akong nakasakit sa'yo? Dito ka lang. Boss Roger, ang asawa ko ay hindi estranghero. Hindi mo kailangang... Hindi. Ang ibig kong sabihin, dapat iba ang tawag mo sa akin. Tawagin mo na lang akong Hazel. Bakit? Isipin mo na lang na humihingi ako ng pabor sa'yo, okay? Sige. Hazel, ano kaya ito? Kunin mo itong pera at bumili ka ng bagong brush. Ang mga kamay mo ay para sa pagguhit, hindi para masaktan. Hindi ko akalain na napansin niya ang detalye tungkol sa sirang brush. Gets ko? Boss Roger, kinuha mo ang gamot ko, di ba? Mr. Landon, tulungan mo naman ako. Saan ang sugat? Ang galing talaga ng band-aid na ito. Ginoong Landon, iniligtas mo ang buhay ko. Nag-e-exaggerate ka. Bilis, tumayo ka na. Ginoong Landon. Umupo tayo at mag-usap. Sige. Boss Roger. Kanina, si Dr. Hartley ang sabi normal lang ang sintomas ng puso ko at walang kakaiba, kaya hindi ko masyadong inintindi. Pero, nang banggitin mo noong nakaraan, nagsimula na akong maghinala. Nagpakompleto akong check-up sa ospital, pero... Malubha ang resulta. Bagamat matibas ang puso mo, ito'y hungkag at walang buhay. Tama. Ginoong Landon, isa ka talagang manggagamot na himala. Hindi ako manggagamot na himala, ituloy mo. Kumonsulta ako sa ilang espesyalista para suriin ang mga sangkap ng gamot mo. Nang kumpirmahing ligtas ito, saka ko ininom. Hindi ko inasahan na mawawala ang lahat ng sintomas ko sa isang gabi. Nang bumalik ako sa ospital, malaki ang pagbuti ng kondisyon ko. Maging ang mga eksperto ay nagsabing imposibleng himala iyon. Boss Roger, pinagpala ka talaga. Kung mas nahuli pa akong nakaalam, hindi ka na maililigtas kahit ng manggagamot na himala. Pakiusap, Ginoong Landon, tulungan mo ako. Huwag kang mag-alala. Hindi pa lubos na kumakapit ang epekto ng ibinigay kong gamot. Hintayin mo lang,
Gagaling ng kusa ang katawan mo. Ginoong Landon, totoo ba talaga yan? Dahil nakatira na ako rito, maaari kang pumunta sa akin anumang oras. Magaling. Ginoong Landon, labis ang pasasalamat ko. Wala na akong maiaalay, kaya tanggapin mo ang aking pasasalamat sa tasa ng tsaa na ito, imbes na alak. Boss Roger, binili mo ang aking mga materyales sa bato sa mataas na presyo at ginawa mo ang lahat para tulungan akong magbukas ng tindahan. Yan ang tinatawag ng mga tao na katapatan at integridad. Ang pill na ibinigay ko sa iyo ay patas na palitan lang. Sige, mabuti ang patas na palitan. Talagang mabuti ang patas na palitan. Ginoong Landon, ano sa palagay mo? Ang lethal life extension pill ni Dr. Hartley. Sa tingin mo ba ay sinadya yon o hindi sinadya? Boss Roger, dapat kay Dr. Hartley mo itanong yan, hindi sa akin. Natatakot ako na baka magkamali siya ng akala sa paggawa nito at baka masira ang ating relasyon. Hayaan mong bigyan kita ng payo. Ginoong Landon, sige po. Gawin ang mga bagay ng may integridad at mabuhay ng malinis ang konsensya at mawawala ang lahat ng alalahanin at magiging malinaw ang lahat. Lucas. Boss Roger, naabala ko ba kayo? Siguro mauna na ako. Kung ok lang. Ay, hindi na kailangan. Napag-usapan na namin ni Boss Roger. Ayos yon. Lucas, ipinakilala sa amin ni Jenny ang pinakamagagaling na supplier ng gamot at mga connection sa pharmaceutical. Handa na ang lahat ngayon, kailangan lang namin ng reseta mo. Bigyan mo ako ng panulat eh. Sige. Sa totoo lang, medyo curious ako, Ginoong Landon, anong health supplement ang balak mong ibenta? Lucas. Mga pill lang para palakasin ang katawan, gamutin ang mga sakit sa emergency at pahabain ang buhay. Medyo katulad ng pill na ibinigay ko sa iyo, Boss Roger. Meron ka pa ba ng mga pill na yon mula noong nakaraan, Ginoong Landon? Handang magbayad ako ng premium. Kukunin ko lahat ng meron ka. Ginoong Landon, gusto mo bang magsulat ng reseta dito? Kami ni Stella, lalabas muna kami sandali. Wag na kayong mag-abala. Ano yon kanina? Boss Roger, ayos ka lang? Ang ganda ng sulat kamay niya, ang talas at ang eleganting dating. Kaya pala hindi siya nag-alala na makita ko ang reseta. Anong problema? Lucas, halos hindi mo maalala ang numero ng telepono kadalasan, pero ngayon kung paano napag-aralan mo ang 18 reseta. Ang 18 reseta na ito ay sumasaklaw sa lahat mula sa mga pilay at bali hanggang sa rayuma at sipon, mula sa mga pampalakas hanggang sa pagbabalanse ng yin at yang. Nandito lahat. Binilangan ko ang bawat isa mula numero 1 hanggang numero 5 ay mga pangunahing pills at tinatawag na mortal na pills. Numero 6 hanggang numero 10 ay mga premium na pills. Asyang tinatawag na earth na pills, kaya takwa. Numero 11 hanggang numero 15 ay mga signature na pills at tinatawag na heaven na pills. Lucas, sa late morphine recipe na ito, ang magipar ang samgi sugat at sakit ay may sapwot mura, pero emosamgay pangor wellness at enaspang kalusugan ay may skikidetabigal. Ang buhay ay higit na mahalaga kaysa ginto. Ang kabutihan ng pagpapagaling nito ay higit pa rito. Uy, Lucas, bakit bigla kang nagsasalita ng formal? Halos hindi na kita maintindihan ngayon. Haha, Ginoong Landon, napakabata mo pa. Pero ang laki na ng pagkahabag mo bilang doktor. Hanga na hanga ako sa'yo. Pero ang mas gusto kong malaman ay kung ano talaga ang ginagawa ng huling 3 reseta na ito. Ang 3 reseta na ito ang ipinagmamalaki ng Tranquil Path. Kailangan kong personal na gawin ang mga ito. Pinangalanan ko silang Spirit Boosting Pill, Chi Vitality Pill at Longevity Pill. Pagkatapos inumin, makakaramdam kang muli ng kabataan at may epekto itong pampahaba ng buhay. Ang presyo ng bawat isa ay $180,000 bawat tildora. $180,000? Lucas, alam mo, kakabukas lang ng botika natin. Hindi ba masyadong mataas ang presyo? May bibili pa kaya nito? Para lang magkaroon ng kalamangan ng tindahan. Kahit na manatili lang sila sa istante, okay lang. Maaari ko bang itanong kung paano ihahambing ang bisa ng 3 pildoras na ito sa gamot na ibinigay mo sa akin noon? Ang gamot na ibinigay ko sa iyo ay para lang sa particular mong kondisyon. Pagdating sa pagpapahaba ng buhay, malamang na hindi ito gaanong epektibo. Ay wow, ang galing naman, Ginoong Landon. Gusto kong magpareserba ng 3 pildoras ngayon na. Kung epektibo ang mga ito, magpapakilala ako ng mas maraming kliyente sa iyo, Ginoong Landon. Maraming salamat, Boss Roger.
Siyempre, walang anuman. Uy, Lucas, ayusin tayo asa ko na pa ang mga bagay-bagay. And kung maayos ang lahat, ang Tranquil Path ay maaring opisyal na magbukas-bukas na. Salamat sa hirap ng trabaho. Lucas, para sa akin, hindi naman ito mahirap. Ngayon, ramdam kong punong-puno ako ng sigla. Ginoong Landon, bukas ay isang malaking araw para sa pagbubukas. Pero bilang isang veterano, kailangan kitang paalalahanan tungkol sa isang bagay. Sige. Magpatuloy ka, Boss Roger. Ang pagbebenta ng mga health supplements sa Antique Row ay talagang pag-agaw sa teritoryo ng Immortal Sanctuary. Malamang na si Dr. Hartley ay hindi lang basta manonood. Para sa grand opening bukas, mas mabuting handa ka para sa anumang mangyari. Lucas. Ayos lang. Kapag may problema, kaya kong harapin yan. Sa totoo lang, gustong-gusto kong malaman, totoo bang manghuhula si Dr. Hartley o nagkukunwari lang siya? Lucas, Boss Roger, aalis na ako. Boss Roger, kung may oras ka bukas, sumama ka na lang. Kahit hindi mo sabihin, pupunta pa rin ako. Siyempre, naghihintay ako para bumili ng gamot mo. Kita kits. Stella, Narito po. ano sa palagay mo tong lalaking ito? Boss Roger, dating walang kwentang sugarol ang lalaking ito. Muntik na siyang mapatay ni Boss Tony noon. Pero nitong mga nakaraang araw, nakita mo rin, parang ibang tao na siya. Posible kaya na ito ang tinatawag nilang kaliwanagan. Kaliwanagan? Harapin ang buhay at kamatayan. Malutas ang hiwaga ng muling pagsilang. Magkamit ng karunungan na hindi abot ng karaniwang tao. Ang ganoong tao ay hindi na pangkaraniwan. Boss, magkano itong brush? 140 piso. Itong isa? 240 piso. And yab? Sige na, miss. Ang tagal mo nang tumitingin, bibili ka ba o hindi? Bibilhin ko. Gusto ko lang bumili ng brush na wala pang $40. 40? Kung $40 lang ang budget mo, bakit ka pa pumunta sa Wallace Gallery? Pwede ka namang maghanap sa mga vendor sa labas. Zachary, ganyan ba ang pakikitungo sa customer? Tay, kailan pa tayo nagkaroon ng brush na $40 lang dito sa Wallace Gallery? Pasensya na. Kung ganon, hindi ko na lang bibilhin. Magkano ang pinakamahal na brush? Sa tindahan ninyo? Ang mamahal talaga ng lahat dito. Sa iba na lang tayo pumunta. May pera naman tayo. Bakit bigla kang nagdadalawang isip na bumili ng mas mahal na brush ngayon? Kakabukas mo lang ng tindahan mo. Sigurado akong marami pang bagay na kailangang gastusan ng pera mo. Ayokong sayangin ito. Hindi naman mahalaga kung anong brush ang gamitin ko sa pagguhit. Magkano ito? Sir, napakaganda ng panlasa ninyo. Ang brush na ito ay ang pinakamahalagang kayamanan ng aming tindahan. Ito ay nagkakahalaga ng $100,000. Ilabas mo at tingnan ko. Pama, sir, dito na lang kayo tumingin. Kung masira ninyo ang brush na ito, baka hindi ninyo kayang bayaran. Nakakainis. Akala mo ba masisira yan sa pagtingin lang? Anak, lalo kang sumusobra. Ilabas mo na ngayon. Ay. Ikaw ba ang may-ari o ako ang may-ari? Bilisan mo. Sir, tingnan ninyo po. Salamat, boss. Kumuha ka ng papel at tinta at subukan ng ginoong ito ang brush. Sir, ang brush na ito ay isang black lacquer imperial brush na may gold inlay mula pa sa nakaraang henerasyon. Iisa lang ang ganito sa buong mundo. Sige, subukan ninyo. Tingnan ninyo kung komportable sa kamay ninyo. Hoy, hindi mo pa man lang ito isinasawsaw sa tinta. Alam mo ba kung paano gumawa ng calligraphy? Anong kinakagulo mo? O isawsaw mo muna sa tinta ang brush? Hindi na kailangan. Nagdo-drawing lang ako. Ha? Ano? Bakit ang tindi ng din mo? Hindi mo man lang isinawsaw sa tinta ang brush. Balak mo bang magsulat ng walang tinta? Baka gusto nating humanap ng ibang lugar? Pekyang. Brush na ito. Ano anong sinabi mo? Tay, tingnan mo sila. Ay. Ha, Pepeke? Tama. Kung hindi ka naniniwala, boss, tingnan mong mabuti.
Paano naman pwedeng maging peke ito? Ang ganda ng pagkakagawa nito. Talagang pambihira. Imposibleng hindi makilala ng isang bihasang tulad niyo ng tunay sa peke. Nagkamali ba talaga ako ng paghusga? Ganun pala ang nangyari. Boss, dahil peke naman, bakit hindi mo na lang ibenta sa amin ng $100? Mga manloloko kayong dalawa. $100? Seryoso? Mga manloloko kayong dalawa? Lumabas kayo? Tumahimik ka. Peke nga pala talaga ang brush na ito. Salamat ho sa pagturo nyo. Kung hindi, ang Wallace Gallery ay magiging katawa-tawa. Ha 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 ha. Zachary, ibalot mo ang brush para sa ginoong ito. Hey, ito ang paborito mong brush. Ilang taon mo na itong itinatago. Paano naman pwedeng maging peke ito? Teka, nagkamali talaga ako ng paghusga. Peke pala ang brush na ito. Hoy, gawin mo lang ang sinasabi sa'yo. Tigilan mo na ang kakulitan mo. Salamat, boss. Huwag kang mag-alala. Masaya akong nakatulong. Ako pa nga dapat ang nagpapasalamat sa'yo, sir. Babe, swipe mo ang card. O sige, ingat kayong dalawa. Tara na. Hey, ano bang nangyari sa iyo? Tumahimik ka. Halika rito at tumingin ka. Ano bang titingnan ko? Wala talagang makikita rito. Tumigil ka sa pagsasalita. Kunin mo yung mga natirang gold leaf na ginagamit natin sa mga gold dusted print. Eto, kumuha ka ng isang dakok at isaboy mo. Sandali, ito ba ay... Aba, may markang naiiwan ng walang lamang brush. Calligraphy na walang kapantay. Hindi ako makapaniwala na may tao sa mundong ito na kayang magmaster ng calligraphy sa ganitong antas. Hindi ka paniwala, talagang kahanga-hanga. Ganun ba kahirap yan? Hindi mo naman talaga ipinagbili ang pinakamahalagang kayamanan ng tindahan natin sa halagang $100. Dahil lang dito, di ba? $100,000 para sa isang karakter? Malaking lugi. Sa totoo lang, kailangan mo talagang pagbutihin ang iyong mata para sa mga bagay na ito. Ang karakter na yon ay nagkakahalaga ng higit sa $100,000. $1,000. Madali. 115. $100 para sa isang brush, hindi ba parang sobra-sobra na yon? Kapag bumagsak ang negosyo ko, ikaw at ang sining mo ang aasahan kong magpapakain sa akin. Sa sira-sirang brush na yan, akala mo, makakapagpinta ka pa? Siwo. Talagang aalagaan ko to ng mabuti. Salamat. Sobrang saya ko talaga. Sa maliit na bagay lang, masaya ka na. Mag-asawa na tayo, ha? Huwag kang masyadong magpaka-formal sa akin. Siyempre masaya ako. Unang beses mo kasi magbigay ng regalo sa akin. Sa totoo lang, gusto na gusto ko to. Sobrang gusto ko ang brush na ito. Ngayong nakuha ko na, hindi na ako muling matutusok ang kamay ko. Tara, umalis na tayo. Huwag kang mag-alala. Sumunod ka lang ng maayos sa akin. Ay, nakauwi na rin kayo. Lucas, tingnan mo ang nagawa mo. Ako? Tek, kung hindi ikaw, sino? Janet, ano ba talaga ang nangyari dito? Ano pa ba? Siyempre yung sugal na utang ni Lucas ang may gawa. Hazel, makinig ka sa akin. Iwan mo na lang. Hoy Hazel, ikaw. Paano ka biglang nakakapagsalita ngayon? Ganun pala ang sitwasyon. Ngayong pagkakataon, nagawa na rin ni Lucas ng tama para minsan. Ang muling pagkakataon mong makapagsalita ay isang malaking biyaya. Dapat mong simulan ng isipin kung paano ka mabubuhay mula ngayon at siguraduhing magiging maayos ito. Janet, si Lucas nga ay nagbabagong buhay na ngayon. Hindi na siya nagsusugal at nagbukas pa siya ng botika sa Antique Row. Mula ngayon, sasamantalahin namin ang bawat araw na magkasama. Sana nga totoo yan. Kung hindi ko sinaway sila kanina, alam mo ba kung anong gulo ang ginawa sana ng dalawang tong galing sa kasino sa lugar na ito?
Janet, maraming salamat sa iyo para sa araw na ito. Aalagaan ko ang utang sa sugal sa lalong madaling panahon at ipinapangako kong si Hazel ay hindi masasaktan. Naku, parang disenteng tao ang salita mo ngayon. Saan ka ba nanggaling? Sana nga talagang magbago ka ngayong pagkakataong ito. Hazel, aalis na muna ako. Magpahinga ka ng maaga. Salamat, Janet. Ay, hindi mo na kailangang maging formal. Paalam, Janet. Pasensya na. Hindi kita sinisisi. Kahit kailanman, basta tayo kayo mabubuhay ng maayos mula na ngayon, hindi ko na isusumbat ang anumang nangyari noon. Kapag bukas na ang tindahan, babayaran ko ang utang sa sugal at magpapaalam na ng tuluyan sa dating si Lucas. Nakarating na rin sa ikalawang palapag. Lahat ako si Drew. Ako ang manager ng Tranquil Path. Ngayon, ang Tranquil Path Etaneth ay opisyal na mabubukas. Ang aming misyon ay bigyan kayong lahat ng pinakaabot kayang, pinaka-epektibo at pinaka-maaasahang food supplements. Dahil grand opening natin ngayon, lahat ng aming produkto ay 12% ang diskwento. Ngayon, anyayahan ko si Lucas, ang aking kaibigan, na siya ring Chief Executive ng Tranquil Path, para magsalita ng ilang minuto. Lahat, ako ang may-ari ng Tranquil Path at personal kong sinisiguro ang kalidad ng lahat ng aming produkto. Pangako ko sa inyong lahat, ang mga produktong ibinebenta ng Tranquil Path ay talagang epektibo. Pangalawa, hindi magkakaroon ng anumang problema. Kung hindi namin matupad ang alinman sa pangakong ito, babayaran namin kayo ng 10 beses sa orihinal na presyo. Wow, ang lakas ng loob ng batang ito. Mukhang buo ang tiwala niya sa sarili niyang supplements. Hanga-hanga 10 beses na bayad, ha? Hoy bata, hindi ka naman ganoon katanda, pero ang laki ng mga sinasabi mo. Dr. Hartley. Hoy, Boss Roger, hindi ko inaasahang makita ka rito. Kumusta naman ang kalagayan mo nitong mga nakaraang araw, Boss Roger? Wala namang reklamo. Kung nandito ka, ibig sabihin ba kilala mo ang binatang ito? Dr. Hartley, hayaan mong ipakilala ko siya sa iyo. Ito si Mr. Landon. Bata man siya pero talagang marunong siya. Ah, kung gano'n ang sinasabi mo, malamang natikman mo na ang isa sa mga gamutin niya. Swerte ko at nakakuha ako ng pildoras mula kay Mr. Landon at talagang gumana ng gusto sa akin. Boss Roger, kahit na isang ordinaryong tao ay alam na sa traditional na medisina, ang susi ay ang pagbabalanse ng mga sangkap. Dahil iniinom mo ang gamot na irinireseta ko, hindi ka dapat basta-basta umiinom ng iba pang pildoras mula sa kung saan-saan. Kung hindi, kung may mangyaring masama sa huli, sino ang mananagot? Ako. Ikaw, sino ka ba? Ang traditional na medisina ay nangangailangan ng taon ng pag-aaral at malalim na pag-unawa. Pagkatapos lamang ng taon ng dedikasyon mo ito, mauunawaan ng lubusan. Ikaw ay wala ka pang alam. Naglakas loob ka pang maglagay ng karatula at magbukas ng tindahan? Hindi ka ba natatakot na makasakit ng mga tao? Kung tunay na tradisyonal na medisina ang pag-uusapan, mas matanda pa ako sa'yo, Totoy. Hayop ka! Ang kapal mo. Nagpakita ka pa ng kawalang galang sa master. Anong gusto mong gawin? Hoy mga kaibigan, tayo'y kumalma muna. Dr. Hartley, lagi ka naming iginagalang at tunay kang nakatatanda sa larangan mo. Si Ginoong Landon naman ay isang umuusbong na talento, malaki naman ang antique role. May puwang para sa Immortal Sanctuary at syempre may espasyo rin para sa Tranquil Path. Dapat lang na magtulungan kayong dalawa para sa magkasanib na tagumpay. Bukod pa riyan, nandito pa rin si Boss Roger sa ating harapan. Ininang Sullivan, ang galing mong magsalita. Ilang matatalinong salita lang at dapat na daw kaming lahat ay magkasundo na. Nag-aalala lang ako kay Boss Roger. Kaya't espesyal akong pumunta rito upang subukan ang Ginong Landon na ito. Ano, Dr. Hartley, ano ang ibig mong sabihin? Boss Roger, narinig ko sa mga kaibigan ko sa ospital na pribado mong itinigil ang pag-inom ng gamot na inireseta ko para sa iyo.
mamalamang ay gumagamit ka na. Ng bagong reseta ni Ginoong Landon ngayon, tama ba? Oh, at hindi? Gore Hartley, sa totoo lang, kanina ko pa sana ito tatalakayin sa iyo. Kamakailan may naramdaman akong kakaiba sa aking kalusugan. Tapos nakilala ko si Ginoong Landon at sinabi niya sa akin, Boss Roger, nalilito ka. Nagpraktis ako ng medisina sa Rivermore sa loob ng halos 30 taon. Hindi mo ako pinagkakatiwalaan, pero sa isang batang halos walang alam ay naniniwala ka? Hindi mo ba alam? Ano na lahat ng mga manloloko sa labas ay habol lang ang iyong pera? Dr. Hartley, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ganoon si Ginoong Landon. Sige, tanungin kita ng isang bagay. Saan kumuha ng pondo si Ginoong Landon para magbukas ng kanyang tindahan? Tama na. Talagang kinita ko ang pera para buksan ang tindahan ko mula kay Boss Roger. Ano? Dinaya mo siya? Kita mo, tama ang hinala ko, ha? Boss Roger, sa tingin mo ba mandurugas ako? Hindi pwede. Nakita ko mismo ang kanyang galing sa medisina sa aking sariling mga mata. Hindi siya ordinaryong tao, lalo na mandurugas. Hindi ako maniniwala diyan. Sige Boss Roger, yun lang ang kailangan kong marinig. Talagang kumita ako ng pera kay Boss Roger. Pero tinayaan ko ang isang bihirang material na bato. Nagustuhan ito ni Boss Roger, kaya binili niya ang material ko. Lahat ng ito ay hayagan at walang tinago. Nasaan ang daya? Eksakto. Ang sinabi ni Mr. Landon ay totoo. Kayong mga manloloko, marami kayong paraan. Ang pagpaplano ng isang bagay ng ilang taon ay hindi naman kakaiba. Para lang mahuli ang isang malaking isda tulad ni Boss Roger, walang kwenta ang maliit na transaksyon sa bato. Kahit sinong mabulaklak ang dila ay kayang baliktarin ang katotohanan. Mabilis magsalita ang isang kalbong matandang manloloko na sumisigaw ng magnanakaw, ha? Hoy, gago, sinong matandang manloloko ang tinutukoy mo? Sino ba ang sumisigaw ng magnanakaw? Kung hindi mo ako bigyan ng paliwanag ngayon, hindi kita palalampasin. Matandang manloloko, tanong lang kita ng isang bagay. Kung masasagot mo iyon dito at ngayon, magsusorry ako sa iyo sa harap ng lahat. Isasara ko agad ang Tranquil Path. Hoy bata, kung magtatanong ka ng kakaiba, tulad ng isang kakatwa o imposibleng tanong, isang bagay na walang tunay na sagot, paano yon mabibilang ha? Oo, tama ka. Untik na akong maloko ng batang to. Relax lang. Gusto ko lang itanong sa'yo ng tungkol sa tradisyonal na medisina. Tradisyonal na medisina? Ha. Sige, maliit na pangka, ikaw mismo ang nagsabi. Dito mismo sa harap ng lahat, kung susubukan mo ang anumang palihim na trick, huwag kang magalit sa akin kung wala akong awa sa iyo o sisirain ang reputasyon mo. Itong matandang to ay 30 o 40 taon nang nag-practice. Sigurado ka bang mapapahiya mo siya? Hindi ito biro. Relax. Dilat lang ang mga mata mo at manood ng mabuti sa susunod na bahaging to. Anong ibig mong sabihin? Dahil magiging kahanga-hanga ako. Tinatawag mo ang sarili mong milagrosong doktor at nagbukas pa ng tinatawag na santuaryo ng immortal. Kaya gusto kitang tanungin. Binigyan mo si Boss Roger ng tabletas ng mahabang buhay na nagkakahalaga ng milyon. Ang mga sangkap ng 3 paa na palaka mula sa tabletas ay 3 paa na palaka? Ito ba o hindi? Oh, syempre oo. Talagang hindi. Ang 3-legged toad sa life-prolonging pill na iyon ay galing sa loob ng palaka. Pero ang mga lamang loob ng palakang iyon ay lubhang nakakalason. Kung patuloy mong iinumin ng matagal, magdudulot ito ng problema sa puso't daluyan ng dugo at maaaring ikamatay pa. Gago ka. William Hartley, gago ka. Totoo ba ang sinabi ni G. Landon? Hindi. Boss Roger, hindi totoo yun. Boss Roger, hindi mo na kailangang tanungin pa siya. Kunin mo itong pill at ipasuri ang mga sangkap nito. Lalabas din ang katotohanan. Sige, ipapasuri ko ito mamaya. Dr. Hartley, magtapat ka na ngayon din. O kung hindi, kapag nakita ko ito. Sa resulta ng pagsusuri, iba na ang usapan. Ako? Nakalimutan ko. Baka naging pabaya ako. Boss Roger, ako? Ako, hindi ko kayang saktan ka.
Wala akong dahilan para gawin iyon. Marami kang dahilan. Tingnan mo, ang mga mata mo'y napakaitim ng bilog. Namumula ang mga puti. Mukhang pagod na pagod ang mga mata mo, tapos maputla at manilaw-nilaw ang kutis mo. Napakaraming tensyon at galit. At higit sa lahat, malala ang pagkalagas ng buhok mo. Lahat ng mga palatandaang ito ay nagpapakita na matagal ka ng sobrang na-stress. Malala ang pagkalagas ng buhok? Pero ang buhok ni Dr. Hartley ay mukhang makapal naman sa tingin ko. Ako? A hand. Totoo nga. William, may iba ka pa bang gustong sabihin? Boss Roger. Boss Roger, nagkamali ako. Ako ang may kasalanan na wala sa isip ko. Boss Roger, ikaw ang mas nakakaunawa. Patawarin mo na ako ngayon, ipagpaumanhin mo na ako. Kalbo nga talaga siya. Ay, Diyos ko. Stella, Naririt si Ian Town. Narito po. isama mo si Dr. Hartley sa loob ng Everjoy Pavilion. Gusto ko talagang makausap ng masinsinan. Boss Roger, nagkamali ako. Pasensya na. Hala, ikaw ang paboritong estudyante niya. Balak mo bang iwanan ng iyong maestro? Swerte mo na lang. Sumama ka sa akin. Salamat, Ginoong Landon. Dapat kong sabihin ang galing ng iyong kakayahan. Kapag natapos ko na ang mga rito, pupuntahan kita, Ginoong Landon. Walang problema. Boss Roger, kayo po muna. Lucas, ang galing mo. Nakikita mo pa kung sino ang kalbo. Tol, tigilan mo na ang ngiti. Ikaw naman ngayon. Mga kasama, sabihin ninyo, kahanga-hanga ba ang manager ng aming Tranquil Path or hindi? Kahanga-hanga. Kaya gusto nyo bang bumili ng mga elixir ng Tranquil Path? Gusto. Oo, ano pa ang hinihintay ninyo? Kapag naubos, wala na. Mga kasama, sige na, dito. Kunin ang mga elixir. Diyan, Rian. Dito. Lucas, ang galing mo talaga. Tigilan mo na ang pagyayabang. Pumasok ka na at asikasuhin ang mga bisita. Sige. Sige. Natakot ka ba kanina? Kapag kasama kita, wala akong kinakatakutan. Eto lang, Ano lang? para kang ibang tao na talaga. Parang hindi makatotohanan para sa akin. Huwag mo lang sabihing ikaw yon. Kahit ako, medyo hindi makapaniwala. Pero alam ko kung sino ako. Palaging nagbabago ang mga tao. Pero dati, wala ka talagang alam tungkol sa traditional na medisina. Hindi mo naman talaga iniisip na eksperto ako sa traditional na medisina? Ano pa ba ang ibang paliwanag? Isa lang akong aktor na inimbita ni Boss Roger para sa palabas na ito ngayon. Ganun ba? Siyempre. Yung batong tinayaan ko, muntik na maagaw ng may-ari ng tindahan ng bato. Tinulungan ako ni Boss Roger. Naging tunay siyang benefactor ko. Tumulong siya sa akin. Hindi ba dapat suklian ko ang tulong niya? Ganun pala. Kung gayon, talagang hindi natin dapat kalimutan ang kabutihan ni Boss Roger. Walang duda. Tara na, tulungan natin si Drew. Oo. Bukas na tayo magbubukas ng negosyo. Tayo'y magtagay ng tsa, imbes na alak. Ang pinakaunang prioridad ngayon ay subukang humanap ng ilang mapagkakatiwalaang tauhan para mabawasan ang trabaho mo. Nakuha ko, Lucas. Hoy, Lucas, alam mo ba kung magkano ang araw-araw nating net profit? Wala akong ideya. Hulaan mo. Sige na, hulaan mo. Ang boring mo naman. Hazel, hulaan mo. 400? 4,000. Net profit. 224,000. 224,000? Ang mahal naman nun, di ba? Lucas, kung ganito ang bilis, hindi ba't malapit na tayong yumaman ng biglaan? Yumaman? Yan ang tawag mo doon? Paano naman di yumaman? 3 taon na ang nakalipas, isang manggagawa lang ako na halos 78,400 or 89,600 lang ang kita kada buwan. At na ngayon, sa isang araw lang, nakakakuha na ako ng 78,400 kada araw.
Parang nababaliw na ako sa tuwa. Payo ko sa'yo, huwag ka muna mabaliw. Sa ganitong bilis, malapit ko nang maabot ang pangarap kong magpakasal. Anong pinagtatawanan nyo? Ang pag-aasawa ang pinakamahalagang bagay sa pamilya namin. Naghihintay pa rin ang nanay ko na magkaapo. Oo. Totoo namang napaka-importante ng pag-aasawa. Tutulungan kita na maabot yan sa lalong madaling panahon. Lucas, para sa'yo ito. Kiss. Utang ko sa'yo ang lahat. Kung wala ka, hindi ako magiging ganito ngayon. Ako? Sige, tama na. Umupo ka na. Magkaibigan tayo. Kaya huwag ka nang magsasabi ng ganyan. Sige, Lucas. Oo nga pala. Ito para sa'yo. Ano ito, Lucas? Espesyal na pampalakas. Sa mga susunod na araw, hindi ka makakapagpahinga kaya inumin mo ito ng maaga para lumakas ka. Lucas, ang bait mo talaga sa akin. Iinumin ko mamaya. Lucas, kumain ka. Hazel, kumain ka. Ako ang manlilibre ngayon, kaya huwag kang mag-abalang magbayad, okay? Anong sarap nito? Hazel, kain ka. Kumain ka pa, bro. Ay, Timur, may trabaho ka pa mamaya. Ginoong Landon, maari ko bang itanong, ano ba talaga ang epekto ng pag-inom nitong 3 klase ng gamot ng sabay-sabay? Ang 1 araw na dosis ay makapagpapaiwas sa sakit. Ang 7 araw na dosis ay makapagpapanumbalik ng kabataan. Ang 1 buong buwan na dosis ay makapagpapahaba ng buhay ng 1 taon. Ginoong Landon, 4 na set lang ba ang available ngayon? Oh. Ang paggawa nitong 3 klase ng gamot ay nangangailangan ng maraming pagsisikap para magawa. Kaya sa ngayon, ito lang ang kaya kong gawin. Ang susunod na batch ay hindi pa matatapos hanggang sa susunod na buwan. Sige, kukunin ko na ang lahat ng 4 na set. Kailangan kong umihi. Pigilan mo. Sige. Stella. Sa card na ito may $3 million. Ang sobra ay para sa pagpapasalamat ko sa pagtulong mo na makapag-areglo kay William. Pero negosyo pa rin ang negosyo. Sisiguraduhin kong ibabalik sa iyo ang sobrang pera, Boss Roger. G. Landon, medyo malayo pa rin ang loob natin sa isa't isa. Hindi pa tayo ganong matagal nagkakilala pero sa tingin ko may connection din tayo. May koneksyon, oo. Pero negosyo ay negosyo. At pagkakaibigan ay pagkakaibigan. Sige, tama ka. Ako at si William ay napunta lang sa sitwasyon ngayon dahil sa bagay na ito. Dapat talaga akong matuto. Boss Roger, kung wala nang ibang bagay, aalis na kami. G. Landon, hindi ka ba curious? Kung paano ko plano harapin si William at ang taong sumusuporta sa kanya sa likod para saktan ako? Iyong ang problema mo, Boss Roger. Wala akong pakialam doon. Boss Roger, sa kakayahan mo, tiwala akong maayos mo yan. G. Landon, mali ka ngayon. Hindi madaling kalabanin ng taong ito at may connection siya sa iyo. Oh? Sino yon? Nako! Boss Roger, G. Landon, ang mga tauhan ni Boss Tony ay binabasag ang pinto ng Tranquil Path ninyo. Lucas, lumabas ka riyan! Lumabas ka! Alam kong nandiyan ka. Tigil! Tigil, ikaw, anong ginagawa ninyo? Sa liwanag ng araw, may respeto pa ba kayo sa batas? Para saan? Malinaw naman hinahanap namin si Lucas para magbayad ng utang. May utang siya? Lucas, magkano ba ang utang mo sa kanila? Ayon sa kasunduan sa utang, principal na 10,000 kasama ang tubo na 400. Ang kabuuan ay 14,000. Hindi naman ganoon kalaki. 14,000 lang ng kabuuan.
Tangina, Lucas, ang galing mo sa pagpapatawa sa akin. Lucas, kung hindi ka makakapaglabas ng 100,000 ngayong araw, huwag kang magalit. Kung magasgasan tayo. Ito ay Antique Row. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo rito? Ano naman ang meron sa Antique Row, Boss Roger? Dahil ikaw at si Boss Tony ay naghiwalay na, wala na kaming pinipigilan. Ang motibong sabihin ko sa'yo, nakatutok si Boss Tony sa Antique Row. Stella, turuan mo ang dalawang tangang ito ng leksyon. Ito ay aming usapin. Hindi na kailangang makialam, Boss Roger. Tama ba ang narinig ko? Nabugbog ba ang utak ng batang ito noong nakaraan? Lucas, hindi ito ang oras para magpakitang gilas. Hindi ako nagpapakitang gilas. Ano ang ibig mong sabihin, Ricken? Ikaw ang papasok para turuan ang mga gago at mga tanga ng leksyon para sa akin. Ako? Lucas, sige na. Tumigil ka nga sa kalokohan. Gusto mong patayin ko silang dalawa? Parang pinapagawa mo sa isang tauhan ang trabaho ng amo. Ginoong Landon, hindi ba naman sobra ito para kay Ginoong Martin? Magtiwala ka sa sarili mo. Yung espesyal na pampalakas na ibinigay ko sa iyo ay hindi lang basta libreng tulong. Dahil pinapahamak ka ng tropa mo, tutulungan ko na lang siya. Pare, ako na ang bahala dito. Hayaan mong maramdaman niya ang suntok kong parang sako ng buhangin. Ano nangyari sa'yo? Bakit ka nag-aatubili? Sige na, bugbugin mo siya para sa akin. Eto, Barbata the World. Sabay-sabay na tayo. Nag-Superman ba ako bigla? Drew, kailan ka naging ganito kalakas? Ginoong Landon, anong nangyayari? Matagal nang malakas ang tropa ko. Tama na yan, aminado kaming mali kami. Hindi pa nga ako nagsisimulang magsikap. Bagsak na kayong lahat? Bumalik kayo at sabihin kay Tony. Ang utang ko sa kanya, nabayaran na yon ng isang buhay. Kung gusto pa niyang habulin ako para sa pera, sa kanyang sariling buhay, siya magbabayad. Umalis kayo. Lucas, ang lakas masyado ng supplement pill mo. Ang lakas talaga. Ngayon, parang kaya kong patumbahin ang elepante sa isang suntok lang. Ginoong Martin, ang galing mo. Masyado kang mabait, Boss Roger. Ginoong Landon, galing din ba ito sa mga pill? Hindi ba't sinabi ko na ipinanganak na malakas ang kaibigan ko? Ang galing mong magbiro, Ginoong Landon. Baka hindi kilala ng iba si Ginoong Martin, pero ako, kilala ko siya. Sige, balik muna tayo sa negosyo. Ginoong Landon, narinig mo kanina, si Boss Tony matagal nang binabantayan ako, matagal na. Pinapasuna ako ni Dr. Hartley pero nabigo. At ngayon diretsyong magnanakaw na lang siya. Kahit ganito ang skills mo, sinasabi mong hindi mo kayang harapin si Boss Tony. Ako naman isang tapat na negosyante lang naman ako, hindi katulad niya. Pero sa ngayon, sa tingin ko hindi siya maglalakas loob, nagawan ako ng masama. Mas nag-aalala nga ako na baka hindi ko kayang protektahan kayo, Ginoong Landon. Salamat sa pag-aalala, Boss Roger. Ingatan mo lang ang sarili mo, yun lang ang kailangan ko. Kung talagang kailangan, baka kaya ko pang tulungan kang protektahan ang sarili mo, Boss Roger. Lucas. Hoy, babe. Hoy, Boss Roger. Hello, Mrs. Landon. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag mo akong tawaging ganyan sa labas? Sige, nakuha ko. Drew. Nandito ako. Iiwan ko sa'yo ang tindahan. Tawagan mo ako kung may problema. Huwag kang mag-alala, Lucas. Maaasahan mo ako. Boss Roger, may mga aayusin pa ako. Mamaya na lang. Sige, wag mo na akong istorbohin. Tara na. Saan mo ako dadalhin? Makikita mo pagdating natin doon. Halika na. Kayong dalawa walang kwenta talaga.
Boss Tony, pasensya na. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Dr. Hartley, ano nga ulit ang pangalan ng klinika na binuksan ng batang lalaki na sumira sa negosyo mo? Ano nga ulit ang pangalan? Tranquil Path. Tama, Tranquil Path ang tawag. Boss Tony, totoo ang sinasabi ko. Lahat ng sinabi ko ay totoo. Wala akong ginawang gawa-gawa. Iisa lang talaga ang lalaking yon, yung walang kwentang yon, namatay na nga tapos bumalik na ibang tao na. Ngayon kasama niya yung matandang yon. Boss Tony, basta sabihin mo lang at kukunin ko siya dito. O kaya? Huwag na. Minsan kapag hindi mo napigilan, masisira ang mas malaking plano. Yung loser na yun, panakot lang yan siguro. Kapag naibaba ko na yung lalaking sumusuporta sa matandang yon, hindi na ako mag-aalala kung sino ang panakot o manlalaro. Papatayin ko silang lahat. Ginang Landon, mula ngayon, ito na ang magiging tahanan ninyo. Ano? Bahay natin? Tama. Gusto kasi ni Ginoong Landon na bigyan kayo ng sorpresa. Kaya sinabi niyang pamimili lang ng bahay ang gagawin ngayon. Pero ang totoo, bayad na ito ng buo. Ginang Landon, narito ang keycard. Ingatan po ninyo. Ginoong Landon, Ginang Landon, sige po. Lucas, Tara, tingnan natin. Halika. Lucas, ang mahal siguro ng bahay na ito. Saan mo nakuha ang pera? Mahal. May sasabihin ako sa'yo. Sana ay handa ka ng makinig. Sige, magkwento ka. Sa totoo lang, ilang araw na ang nakalipas, nakilala ko ang isang naglalakbay na manggagawa. Tinuruan niya ako ng pagsasanay sa pagsasaka at alkimiya. Kaya ko nagawa ang mga gamot na iyon na nagpagaling sa'yo at nakakuha pa ng suporta ni Boss Roger. Ang bahay na ito ay simula pa lamang. Nagbibiro ka lang, di ba? Huwag kang kumurap. Huwag kang matakot. Swertihan lang ito. Dati ikaw ang sumusuporta sa akin sa pamamagitan ng iyong sining, ngunit mula ngayon, ako naman ang mag-aalaga sa iyo gamit ang alkimiya. At ipinapangako ko, gagawin kitang pinakamasayang babae sa buong mundo. Hazel. Mahal, sana hindi ako nakakaabala sa pagsasanay mo. Siyempre hindi. May problema ba? Nandito sina Drew at Boss Roger at may dala silang ilang taong may mataas na katayuan. Nasa labas sila at gusto kang makita. Sige. Tara, tingnan natin. Lucas. Bakit hindi ka rin pumasok? Ako ay nag-aalaga kay Boss Roger. Ginong Landon, Ang itim ng buhok mo ay mukhang buhay at malakas. Boss Roger, ikaw ay napakaganda ng pangangatawan nitong huli. iyon ay salamat sa kapangyarihan ng gamot mo. Si Boss Roger ay madalas magkwento sa amin tungkol sa iyong kahangahangang kakayahan. Ngayong nakita kita, masasabi kong karapat-dapat ka sa reputasyon mo. Masyado kang mabait. Ang dalawa kong kaibigan napansin kung gaano ako nagbago, kaya ipinilit nila na dalhin ko sila rito para makilala ka. Kaya ngayon ay nagpasya kaming dumaan. Sana hindi ka magalit sa amin sa pagdating ng hindi inaabisuhan. Boss Roger, huwag mo nang banggitin iyon. Ang sino mang dumating ay bisita. Lahat, tuloy po kayo. Saan ka pupunta? Boss Roger, yung tagal na nating hindi nagkita. Tony, ano ba ang balak mo? Siyempre, narito ako para dakpin ka. Tony, kung maglakas loob kang hawakan ako, hindi ka pababayaan ng mga Lopez. Ang pamilyang Lopez? Abala na ang pamilyang Lopez sa sarili nilang gulo. Hindi kanya maliligtas. Imposible. Ayaw kong magtagal dito at makinig sa kalokohan. Kunin niyo siya. Sino man ang umatraso ay mamamatay dito. Mukhang kayong dalawang standby ay hindi pa natututo, ha? Talunan ka. Max.
Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala ngayon. Lucas, sigurado ka ba dito? Baka dapat ay... Manood ka na lang. Bahagya ka lang nakaligtas nung nakaraan. Kaya ngayon hinahanap mo lang ang gulo, di ba? Ang mabuting salita ay hindi makakumbinsi sa taong naghahanap ng kamatayan. Ang awa ay hindi magliligtas sa taong sarili ang nagpapahamak. Pinili mo na ang landas mo patungo sa kamatayan. Hulihin siya. Habang lumulubog ang araw, sumisilay ang buwan. Minsan kahit sa isang tahimik na araw, parang ang mundo ay malamig at walang puso. Ikaw ay isa kang Immortal Cultivator. Bulag ako noon. Wala akong alam. Nagkasala ako sa inyo, Immortal. Pakiusap, Immortal. Ipagkaloob ninyo ang aking buhay. Ipagkaloob ninyo. Pakiusap. Sumusuko ka na ba? Sumusuko na ako. E di umalis ka na. Aalis na ako. Lucas, wakas nakita rin kita. Ikaw pala. Sa Celestial Realm, agad tayong naghiwalay. Lucas, hindi ko inakala na tayo ay magkikita ulit ng ganito. Hindi na kailangan ng maraming salita. Humanda kang mamatay. Ang araw at buwan ay lumalaki at lumiliit. Ang mga konstelasyon ay nagsasama-sama. Lunar Immortal Eye buksan.